may isang senador, Pangilinan. Because may galit ako eh. Galit ako kay Pangilinan actually. Hirap na hirap si Kiko Baliko kung paano niya ipagtanggol ang kanyang batas na nagpaparami ng mga batang kriminal. Grabe naman tong hinayupak na budlat na matang ito. Aminin nyo na po, napalpak ang inyong batas. Na tama dito si former President Rodrigo Roa Duterte na itong batas ni Kiko ay nagpaparami lamang ng mga kabataang nagagamit din ng mga kriminal. Na ayon nga ho, kay former President Duterte, galit siya sa Pangilinan Law. Dagdag pa nga ni Digong that time eh. Kung narinig po ninyo, sabi ni Digong, ang pinakabubong senador ay si Kiko Baliko. Nagamit po yung Juvenile Justice Law ni Pangilinan ng mga batang ito na gumawa po sila ng isang heinous crime. Mantakin nyo ha, mga isang buwan pala ho, pinag-aralan nila ho ito. At lumabas sa social media, kumakalat, na mayroong konbo ang dalawa at ang pinag-uusapan nila ay ang paggawa ng krimen at ang tungkol sa Juvenile Justice Law ni Kiko Pangilinan. Nakakalungkot nga lang kasi dumipinsa pa rin itong si Kiko Pangilinan sa palpak niyang batas. May kasama siyang babae, anak ng kagwang. Diyos ko, panahon na po siguro nating amyendahan ang batas ni Kiko Baliko at suportahan yung panukala ni Senator Robin Padilla. Magandang tanghali po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. So yung content natin ngayon ay medyo masilan, so magsiseryoso po muna tayo. At para rin po ito sa mga magulang natin, information dissemination, at para magiging aware po tayo. Lalo na po pag may mga bata po kayo, mga anak na nag-aaral po sa senior high, mga ganun. Kasi dumarami na po ang krimen ngayon na kinakasangkutan ng mga minor de edad. So magiging aware po tayo dito lahat at sana makakatulong po itong content natin. Siyempre, i-play rin po natin yung depensa ni Kiko Pangilinan dahil nagmistula po siya ditong criminal protector kasama yung babae patungkol po sa Juvenile Justice Law niya. Okay, so unahin po muna natin yung depensa ni Kiko. No? O ito, bago natin ipalabas din naman si Tatay Digong at himay-himay natin yung konbo ng dalawang batang kriminal bago sila gumawa ng hindi magandang gawain at ito nga ho ay krimen. At merong 4 na ho yata yung na napaslang, nabawian ng buhay. Ito, pakinggan muna natin si Kiko kung paano niya dinidipinsahan ang kanyang Juvenile Justice Law. Ito po. Meron talagang accountability sa ilalim ng batas. Marami kasi ang nagkakalat ng disinformation o maling impormasyon na pagka minor de edad ay walang pananagutan. In fact, mga bata mismo ang nagsasabi, gawa na rin siguro ng maraming mga ikinakalat na maling impormasyon na pagbata at nagkasala ay walang pananagutan. Hindi pwede silang managot, sila ay dapat pinapakawalan, etc. At maliwanag, hindi yan ang sinasabi ng batas. Hindi po yan. Ang pinakalayunin kasi ng batas, Senator, ay dapat hindi nangyayari yung mga ganitong bagay at hindi siya nauulit. Yes. So, sa ilalim ng batas, pagka pinakawalan mo yung minor de edad na nagkasala, ay ito ay kontra sa batas yes, at pwedeng panagutan. Kasuhan itong mga nagsasabi at pinakakawalan ang mga nagkasala. Dito sa kasong ito, Alam mo, Kiko, kayong dalawa, sarap ninyo pag-untugin din eh. Sabi niya, hindi daw totoo na pag nagkasala yung minor de edad ay walang pananagutan at hindi pinaparusahan. At sabi niya, dagdag pa niya, yung nagpapakawala daw sa mga batang gumawa ng krimen ay makakasuhan. Alam mo, Kiko, nilululo mo tong batas mo eh. Talagang yan naman ang nakalagay sa Juvenile Justice Law na kapag yung edad 15 pababa nakagawa ng krimen ay wala po talagang kasalanan. Then ang maliwanag, 15 pataas ay depende pa rin sa kaso. Ito, basahin po muna natin kasi ginagago tayo ng dalawang sila po kasi yung nagdedepensa sa Juvenile Justice Law. Hindi po totoo ng yung sinasabi ng dalawang uplok na to na kapag ang minor de edad ay nagkasala ay may pananagutan, krimen. Dinidepensahan po yan ng Juvenile Justice Law ni Kiko Pangilinan. At ano po ba yung sinasabi niyang mananagot sa batas? Yung minor de edad. Ipinoprotektahan po niya ng Juvenile Justice Law. Tuloy lang natin ng konti bago natin i-debunk kung ano yung pananagutan ng minor de edad na sinasabi niya. Ano yung parusa sa mga yan? Dahil malinaw sa Juvenile Justice Law niya na walang pananagutan. Yung 15 years old pababa, no? At saka 15 to 18 years old. Depende pa. Yung 15 to 18 years old, depende pa po sa assessment. Kung inosente yung taong iyon, walang alam sa ginagawa, wala talagang kaso, Kiko. Sige nga, tuloy natin. Ano bang parusa? Sige.
Right now, they're in the custody of... Ngayon ay ongoing pa po kasi yung investigation. So, nandun muna sila sa custody ng police, pero inaayos na rin po ang pag-refer nila sa bahay pag-asa na maaari nila at pinipapaliwanag natin ng gusto, hindi sila maaaring pakawalan. Hindi po. Lalo na ang kaso ay heinous crime. Yes po. Ang tanga ninyong dalawa. Under custodiya na daw ngayon ng bahay pag-asa. At hindi daw sila pakawalan. Ano yung bahay pag-asa na yan? Presuhan? Sa salita pa lang, bahay pag-asa. Hindi yan parusa. Tangin namin nyo. Binibigyan nyo nga ho ng pag-asa eh. Kinukumport nyo nga eh. Di tama ho yung conversation ng dalawang batang kriminal na ito na hindi talaga sila kakasuhan. Nasa bahay pag-asa ka pala dinala. Kasi kung pinaparusahan yan, dapat kinulong yan sa detention center dyan sa BJMP. Hindi yung sa bahay pag-asa. Putang ina. Yan na tayo, dipinsa kayo ng dipinsa. Pero ang liwanag, nahuhuli kayo sa bunganga ho ninyo na talagang walang parusa. Yung edad na yan. O sige nga, tuloy o. Ayon sa batas ng Juvenile Justice Law, pagka heinous crime ang kaso, ay maaaring minimum Of 1 year of po. 1 year ang involuntary confinement. Ibig sabihin nun, hindi papakawalan. Tatanggalin po yung kalayaan nila. Tatanggalin ang korte. kalayaan Oo. ng korte, ng magistrado. Ang minimum ay 1 year. Pwedeng maging 2 years, pwedeng maging 3 years, depende sa magiging progreso nung O, tingnan mo. Yan daw ang parusa. Heinous crime na yan ha. Minimum 1 year, pwede na maging 2 years o 3 years, depende sa progreso ng kaso. Putanginan. Saan mo ikulong? Sige nga, sa bahay pag-asa. O, ito na, nagkabuhol-buhol na po itong sinungaling na Kiko Pangilinan. Kayo, madam, sumama rin po kayo dyan. Parang awa nyo na. Huwag nyo na pong lukuhin ang taong bayan, huwag nyo na pong gaguhin ang mga Pilipino. Alam nyo, ang mga Pilipino matalino na po ngayon. Dahil meron na ngayong internet. Kagaya nito, tiningnan po natin yung mga probisyon ni Kiko Pangilinan. Yung kanyang sariling batas, nilululo niya at pinapalabo niya. Again, wala pong pananagutan sa batas ni Kiko Pangilinan yung dalawang mga batang kriminal na nakadali nga ho ng 3 or 4 na nga ho ngayon. Narito Kiko, baliko. Babasahin ko po yung ito, maintindihan po natin kasi Tagalog man ho ito para sa impormasyon ng karamihan. Madali kasing intindihin itong batas ni Kiko Baliko sa Juvenile Justice Law na sinasabi niya. Ang Republic Act number 10630, Juvenile Justice Welfare Act of 2006. Ito po yung provision sa Juvenile Justice Law ni Kiko Baliko. Unang nakalagay sa provision. Ang 15 taong gulang pababa, so 15 years old below, ay karaniwang hindi mananagot sa kasong kriminal maliban sa ilang itinatakdang sitwasyon sa batas. Putang liwanag, no? 15 years old pababa, hindi ka mananagot sa kasong kriminal. So ilang taon po yung gumawa ng krimen? 15 at 14 years old. So yung 14 ligtas na talaga, no? Wala nang pananagutan. Pero yung 15 ididibati pa. Tingnan mo yung pangalawang provision na nalagay sa Juvenile Justice Law ni Kiko Baliko. Ang mga mahigit 15 ngunit wala pang 18. So ibig sabihin 15 years old in 1 day. So edad ka ng 15, tapos lampas ng isang araw, considered ka na ng 15 mahigit at wala pang 18 taong gulang. 15 in 1 day to 18 years old. Ay maaring hindi rin managot. Tatay tayo. Kung napatunayang kumilos sila ng walang sapat na pag-uunawa sa kanilang ginagawa. O paano yun? Kung sasabihin nila, yung 15, yung 15 years old, yun ba yung may hatuwak yata ng 30 sa picture? Yung 13 years old, yung 13 years old, yung 15 in 1 day, hindi rin po pwedeng makasuhan ng kriminal kahit kita na po yung mga ebidensya na nangyayari. Dahil sa batas na Juvenile Justice Law ni Kiko, pag sasabihin niya na inosente ako sa aking ginagawa, quits yung kaso. Yan ang maliwanag ni Kiko. Ito maliwanag sa kanyang provision, sa kanyang batas. Binibigyang diin ng batas ang rehabilitasyong paggabay at reintegrasyon ng bata sa lipunan kaysa simpleng pagpaparusa. Sa madaling salita, ang juvenile law ay isang hanay ng mga batas na naglalayong protektahan ang mga karapatan ng mga bata. At yakin, ang mga minor de edad na nagkakasala ay nabibigyan ng pagkakataong magbago at maituwid ang kanilang buhay. Ito po yung sinasabi sa batas ni Kiko. Kaya yung sinasabi mo, Kiko Pangilinan, na mananagot sila sa batas, ay hindi pwedeng pakawalan yan. Hindi amindahan mo yung juvenile justice law mo. Ilagay mo doon sa mga provision. Kasi wala nang malinaw na nakalagay doon. Na hindi na bawal pakawalan yung mga batang kriminal. Ang malinaw doon, walang pananagutang kriminal ang 15 below na bata na gumagawa ng krimen.
Yung 15 to 18 naman, depende pa ho sa investigasyon. Kapag inosente yung bata na yon sa kanyang ginawa at wala siyang knowledge sa kanyang ginawa, panigurado, mapawalang sala. Walang krimen. Kaya nga, ang panawagan natin ngayon, gito rin pala yung panawagan ni Tatay Digong, ibalik talaga sa dati. I think 9 or 10 years old below. Walang pananagutan. Yung 10 years old in above, may pananagutan. Alam mo ito, Kiko Pangilinan, tingnan mo itong ginawa mo sa batas mo. Yung dalawang batang ito, bago pala gumawa ng krimen, pinag-aralan nila yung batas ni Kiko, itong juvenile justice law. Ito kumakalat po ito sa social media, bago natin ilabas si Tatay Digong. Tapusin muna natin yung topic ng ito. Siguro hindi ko na ipa-flash yung pinag-uusapan, babasahin ko na lang. Pero ang sabi kasi dyan sa balita, teka lang. Tama ba? Ito. Teens planned Tacloban shooting the new juvenile justice rules ayon sa kapulisan. Ito po yung conversation nila. Ito yung kumakalat ngayon sa social media. Nakamarkahan na yata ito nila ng parang ito na rin makukuha na ebidensya. Ang sabi dito sa usapan, Steve Nash yung nakalagay dito. Ang sabi, waray, takay ma, kasuhang kita. Murder ng illegal possession of firearms. Ang ibig sabihin sa salitang Tagalog, ipagmakasuhan tayo ng murder and the illegal possession of firearms. Sabi naman, sinagot ng isa, sabi niya, no bro, we stole it. Minors can't be charged. Isipin mo hindi daw sila mata-charge. Nag-reply naman yung isa, yes bro, but that's illegal possession because we don't have LTAP license. So alam nila, wala silang stop license. Nag-uusap na sila kung ano yung mga kasong kakaharapin nila. Sumagot naman yung isa, yeah, English sila, English speaking ng mga hinayupak. We can be charged, but it says it be handled differently. Kasuhan daw sila, pero hindi pala, parang iba yung pagtatrato sa pagkaso sa kanila. Ito na nga yung sinabi ni Kiko, hindi ilalagay sa kulungan, kundi doon sa bahay Pag-asa. Sabi pa, dinagdag pa niya, dahil minor daw sila. Minor daw sila, pa English ang animal, no? Ito. Tuloy yung usapan nila. They could release us at 18 to 20 years old. Utang ina. Papalayain daw sila pagdating ng 18 to 20 years old. If we really change inside. Kung magbago daw sila sa loob. Doon na yun sa bahay Pag-asa. Kasi nga sabi bahay Pag-asa. Puta, pinag-aralan talaga nila yung juvenile justice law ni Kiko. Pagdating daw ng 18 to 21 years old, ay palalayain daw sila. Pag magbago daw sila doon sa bahay Pag-asa, ito na nga yung nakalagay sa juvenile justice law. Sagot naman ng isa, no bro, it depends kung kakasuhan tayo. Depende na kung kakasuhan sila. Ngayon, tuloy yung usapan nila. Since 14 years old pa lang ako, at ikaw 15 years old, puta, mas magaling pa yung 14 years old, no? Kung walang patong na kaso, makakalabas tayo in 21 years. O di ba? Makakalabas daw sila. Wala yan. Sabi naman ng isa, wala yan. Basta mag-participate tayo sa juvenile. Putang ina. So doon nga sa bahay Pag-asa, sila mag-participate daw sila. Sagot naman. Pag nakasuhan tayo ng murder, ang illegal possession of firearms. So tuloy. Na bro, juvenile ang kakaharapin natin. May SEL tapos school teaching and other programs. Ito yun, bahay Pag-asa ni Kiko Baliko. Iba kasi ang law dito sa atin, bro. Yes, pero makakapatay naman tayo. Nagtawanan pa sila. May case murder tapos may baril tayo, illegal possession of firearms. Ang liwanag ng kanilang usapan ay kung paano sila gagawa ng krimen at paano nila ito malulusutan. Ito na nga ho, yung ginawang pananggalang ng dalawang batang kriminal na ito, ang juvenile justice law ni Kiko Pangilinan. Natama po dito si former President Rodrigo Roa Duterte na yung batas ni Kiko Pangilinan ay nagpaparami po ng mga batang kriminal. So bago po natin papakinggan si former President Duterte, ito na naman yung nangyayari. A student stabbed in San Carlos City, Negros Occidental, due to old grudge. Napanood nyo po ninyo yan? Bata ba? Kita ko sa video, hindi po natin pwedeng ipalabas. Kasi baka technical tayo ni YouTube. Kita mo talaga yung sinasaksak talaga ng bata. Batang babae po yun. Iba pa po yung nangyayari sa Dasmariñas, Cavite, sunod-sunod na po ito. So kailangan talaga amyendahan natin. Saka ito pa.
14-year-old gunman in Tacloban shooting fired at least 33 shots. Isipin mo yung 14-year-old, ito po yung may tiyahin na pulis na may hawak na 9mm. Isipin mo yung 33 shots. 33 shots yung sa kanya, bata pa siya, 14 years old. At siya yung may alam ng juvenile justice law. Mukhang naturuan din ho ito ng kanyang tita na pulis. Ito yung proteksyon ninyo. Yung 15-year-old, kunti lang yung pinutok. So, 7 lang kasi 38 ka-kaliber naman. Yung 15-year-old hawak. So, ang marami talaga itong 14-year-old putang ina, 33 shots. At total of 40 shots daw eh. Kabasiyo ang nakikita. So, ito po, Kiko. Baliko. Sana po mapakinggan mo itong old video statement ni former President Duterte na tumama po talaga si Tatay Digong dito. O, ito, pakinggan natin. May isang senador, Pangilinan. Noon, below 8, no criminal liability yan. Below 9 rather. Below 9. Mhm. Above 9, under 12. Tignan ng fiscal if there is really malice. Tingnan mo ha, bago natin ipagpatuloy para mas, ito kasi yung mahahalaga na edad. Below 9 daw. Talagang walang kaso. Pero 10 to 12, titingnan kung may malis may kaso. Yan dapat talaga. Kaso binago ni Kiko eh. Leo. Or a violent character. Noon, 12 hanggang 16, apply na yung law. Pero usually, yung bata talagang nire-release. Mhm. Here comes Pangilinan. Ito muna tayo, yung edad muna bracket. 12 to 16, tinitingnan talaga kung may relief at makakasul at makakulong ka. Matcha-charge ka. So yung 10 to 12, 10 to 12, parang ganun din yung bracket ni Kiko. Ang kay Kiko kasi 15 below at 15 to 18. So dito naman 12 to 16. 10 to 12, meron ng pananagutan. 10 below, wala na yun. So Tatay Dig, yan pala yung original kaso na bago ni Kiko. You know what the guy did? Yung problema natin ngayon. Yung mga hold-upper na, yun yung nakikita ninyo noon sa Dewey Boulevard. Nakikita ninyo nag-snatch, takbo dito, takbo doon, nakukuha sa camera. And do you know, I said, why they are so bold to do that, daring? Because they have been previously, sa experience nila, under the Pangilinan law. Hindi ka makulong. Kung yung 15 years old, papasok ka ng bahay, sasaksakin ka, patayin ka, tapos kunin mo yung pera. Pagdating doon sa stasyon, sabihin ng police, report ng recorded, go where you want. That increased the number of crime tenfold. Biskal na ako noon. Sabi ko, napakagago mo. And the Congress that went along with it. Yung mga abogado, tanongin ko siya, buhay pa man kayo. Yung members of the Congress, hindi pa ninyo binasa ng gusto yan? Kaya doon nagsimula ang police na magsabi, minor yan, yan. Hindi yan. Kaya lumalaban. Even if it's a minor, it's a grievous offense. Dadalhin talaga sa estasyon yan. For recording. Kasi may complainant eh. Hindi mo pwedeng bitawan dyan na basta-basta palakarin mo lang. Even if they are minors, but even if there is a Pangilinan law. Actually, huwag kayong bumuto. Dalawa lang yan. Gordon pati Pangilinan. Matagal na yan dyan sa Senado. Tanggalin ninyo yan. Kaya yan talaga ang mga, ito siguro si Pariolang utak. Ito si Pangilinan, talagang hindi niya ginamit yung utak niya. Nagseminar sa Harvard, paano yan? Pagbalik, American law na. Ang sa American law, the minors are not released back to the streets. There is a halfway house where they are detained there until a judge would decide na sinunod niya ang batas ng Amerikano, wala man tayong halfway house. So anong ginawa? Dito, pag na-aresto, they are brought to the DSWD. Because galit ako Galit ako kay Pangilinan actually. Hindi galit na Hindi galit na ganoon talaga ako pag nasanay mayor yung helpless ang public, helpless ang gobyerno. It's actually catch-22. Pag inaresto mo ang pulis, ang ikulong niya, ang pulis mo, ang karamihan dyan, actually ganito. Alam mo bakit ang pulis hesitant? Allow me this time to give you some inner thoughts sa gobyerno. Ang pulis, pagka sinabi minor, hindi na pupunta yan. Kasi ng pulis, sinong nag-hold up? Kasi ilang taon yun? 13, 14. Wala yan. Arestuhin na. They cannot even force the child to bring to the station. Grabe yung batas ni Kiko, no? Narinig yung sinabi ni Tatay Digong na nagparami daw ng mga kriminal. Itong batas ni Kiko.
Dagdag pa nga niya, dapat hindi daw binoto yan. Putya, binoto ng, Garcia machine bangag machine Kaya dapat kailangan amindahan. Totoo naman talaga na kapag may maarestong minor de edad, hindi po talaga pwedeng i-detain yan. Papakawalan lang at nagagamit po ito ng mga kriminal din. So ano ang gagawin natin ngayon? Hayaan na lang ba natin na itong batas ni Kiko na hindi po ito maamyendahan? Kasi pag hindi po ito maamyendahan, malaki po talagang problema at mukhang magiging president po ito. Kagaya po ito sa nangyayari ngayon na ginagamit nila, pinag-aralan muna nila yung batas ni Kiko Pangilinan, alam nila yung juvenile law, mas may alam yung 14 years old yung may tsahin na pulis. Tutuloy lang po natin si Tatay Digong. Kaya lumaki yan, marami yan sila. Yung nakikita mo noon hanggang ngayon, yung kinukunan ng TV na nag-i-snatch tapos tumatakbo. Yun ang dahilan dyan. Kung meron man ito, alam mo bakit sa totoo lang. Hindi ko talaga naintindihan. Mayor ako noon, I have criticized Pangilinan almost, talagang nagmumura na rin ako kasi galit ako. Okay na sana yung below 9, wala talaga yan. Maski anong gawin man, pag sunugin ganyan, okay lang yan. Hindi mo talaga above 9, below 12, tignan nilang kung may malis ba. Gaya ng rape, 12 years old o acts of lasciviousness. Pero yung petty crime na nakaw-nakaw dyan, ako nung piskal ako, dinidismiss ko. Kasi, nakaw-nakaw lang, nakaw ng ano. Pero nung yung mga above 12, below 16, may indeterminate sentence. Nagtitimpla kami. Para i-recommenda namin. Pero ito, haros. Pagdating sa Pangilinan Law, below 18. 17 years old, patayin nila 16, 17. Pasukin ka sa bahay, saksakin kayong lahat. Kunin yung pera ninyo. Babay. Ganon yan. Kasi kayo mga rape, kita mo yung mga bata. Kahay sa drugs. Let me, it's New Year. Let me dwell dito from the standpoint of the Executive Department. Yan ang, ngayon, sinong pinapadala ng droga? Itong human rights na itong makinig kayo. Sinong runner nila sa droga? Minor de edad. Mga bata. Bigay sa kanila, sabihin niya, ibigay mo sa tao doon nakatindig. In the process, pag nahuli na interdict, kasi may nag-report, o alam na nakuha yung shabu. So, pagdating ilang taong ka? 16. Umuwi ka na. Alam mo, ang sindikato niyan, magdala ng photostatic copy ang itong mga runner nila. Pag aristo ng police, o yung birth certificate ko, tingnan mo. Ganon kalala ang ginawa ni Pangilinan. Now is as good as any other time to talk about it. It affects our safety, our interest, the safety of our children. Kaya nag-hit-hit na yan. Ang bayad niya, sige, bigyan ka. Ito, mag-hit-hit ka. Tapos i-deliver mo yan dyan sa mga bahay na yan. Yan nagkalala yung problema. Buti sa Davao kasi may program ako every Sunday. I talk to the people. I communicate with you, all Filipinos. Na ganun ang sitwasyon. Ang naglaro dyan, mga kriminal, pati ang mga bata ginagawang kriminal at binibigay so that may craving ang bata, ang trabaho niya is for year. Kaya ako galit talaga sa droga. Yung ICC, sabihin ko sa kanila, galit talaga ako sa droga. Yan ang statement ko. Galit talaga. Huwag mo ako as mayor, president, do not. Grabe nakakamiss si Duterte. Ito yung presidente, leader na kailangan natin. Ayan na po ang maliwanag sa batas ni Kiko Balico. At sinuportahan po yan ni Senator Robin Padilla, yung sinasabi ni Tatay Digong. Sabi ni Senator Robin Padilla, si former President Rodrigo Duterte ay dating piskal. Expose sa tunay na mga ganap sa kalsada at sa buhay ng mga Pilipino. Kaya yung mga abogado na wala namang karanasan sa practice sa criminal world, our real world, si Kiko na to pinatamaan. Makinig naman kayo sa mga taong kalsada at sa mga taong nabubuhay araw-araw sa kalsada na walang mga elite security gates sa kanilang mga villages o mga personal na mga gwardiya, real world. Si Kiko, mapira mayaman man yan. Huwag sana, Kiko, mabiktima yung anak mo ng minor de edad. Yan ang ipagdasal natin. At ang gusto nga po amindahan ni Senator Robin Padilla, itong batas ni Kiko, na dapat ibaba na sa 12. Di nga 12, 10 nga yung sinasabi ni Robin Padilla. Original ha? Pakinggan natin si Senator Robin Padilla. Sir, nabalitaan yung shooting incident sa Tacloban, sa eskwelahan, mga estudyante may mga namatay. Marami na akong ipinopost patungkol sa mga nangyayari sa ating kabataan. Merong ng rape, pinatay, merong nang hold up ng jeep. Ito, latest na naman. Kaya sana ang aking hingi
na pabor sa aking mga kasama ditong senador, sana bigyan naman yun ng panahon at pagkakataon yung aking panukala. Ni-amend na natin yung juvenile ano na yan. Kasi talagang ang dami na nasa mukha na natin eh. At alam niyo hindi lang dito sa Pilipinas na merong ganyan na yung edad ibinababa. Dapat na natin gawin yan. Ngayon na. Ano edad dapat? 10. Dapat 10 nga. Hindi natin nandun ang human rights. Tila, 10 doon. Gusto niyo rin ng special session para Oo. Sana. Kailangan eh. Boss, immediate. Kung ganito na nagagaya na tayo sa Amerika, na may namamaril na sa loob ng paralan, siguro ito yung panahon na talagang kung sesiresohin natin ito, ito yung pang special session. Ganun na eh. Marami din sa Asia, ganun na. Bakit hindi natin gayahin sila? Total tayo naman pinagmamalaki natin na yung mga good practices, mga best practices ng ibang bansa sinusunod natin. Ba't di natin gawin yun? Ayan po, ibaba sa 10, yun talaga yung pinaka-original. Ayon po kay Tatay Digong din. Sana nga po magkaroon ng maayos na pag-uusap dito, pagbaba sa 10. Kasi pag 10 and above, may mga isip na rin yan eh. Kaya ng utusan ng ng mga kriminal din eh. Pero yung mga 10 below, mukhang hindi pa po yan kayang gumawa ng heinous crime gaya ng nangyayari po ngayon. Pero ito nakakatuwa dahil suportado po ng PNP yung gustong pag-amyenda ni Senator Robin Padilla. Narito, pakinggan natin. The PNP is supporting the lowering the age of criminal responsibility po. Age what, Colonel? We are thinking 12 years old po. 12 sa kanila. Pero 10 years old kay Robin Padilla. May pabor na amyendahan, siyempre may kumukontra. So alam na natin yung kumukontra, ay wala rin. Mga supporter ng juvenile justice law ni Pangilinan. Narito po, kumontra si Madam. Huwag naman sana kayo, Madam, mabiktima ng minor de edad. Oh, The incident in Tacloban has now once again brought alive the calls to lower the age. What do you think of this call by many sectors, including the PNP? Well, first of all, Ses, I just want to say that we are deeply, deeply saddened by what happened. And ayun, nakikiramay po kami dun sa mga naapektuhan at nawalan ng mga mahal sa buhay dahil dun sa nangyari. But right now, the JJWC is still of the position that it's not the right solution to this kind of problem. You cannot punish your way out of a school shooting or any kind of violence if you just look at yung age threshold. Kanina may mga discussions tayo dun before, not in this show, but there had been discussions about comparing it to the Columbine shooting. We should take a lesson from that. Kasi if you look at the Columbine shooting, actually the minimum age of criminal responsibility there was at that time in 1990. That was in 1990, I think April of 1990. It was just 10 years old, but it didn't prevent the kids, actually one kid and one adult, to do the mass shooting in the Columbine High School. So dapat ang titingnan natin dito is, alam mo yon, yung what are the half of the solution is finding the right problem to solve. So ano ba talaga yung problema dito? So let's look at the root causes of violence. And I don't think it's because of the minimum age of criminal responsibility. In fact, yung Colorado ngayon, they raised their minimum age of criminal responsibility to 13 years old. And they were the ones who experienced the Columbine shooting. So we think na it's not going to deter just by punishment. You have to look into the root causes of the violence. Wala ka, ma'am. Kinukumpara nyo sa ibang bansa, yung ating bansa, utak. Kaya wala tayong asinso eh. Ma'am, pag may, dapat kayo na lang yung ikulong siguro, dalawa ni Kiko Pangilinan. Kasi ayaw naman ninyo na ipakulong itong mga batang kriminal at tinotolerate pa ho ninyo dahil sa juvenile justice law ni Kiko Pangilinan, kayo na lang po magpakulong para mas maliwanag. O ito, yung Senado, Senate of Malacanang, alam niyo po kung sino mag-imbestiga dito? Hindi yung Committee on Justice. Ang mag-iimbestiga dito, yung para sa mga kabataan, itong si Hontiveros, anak ng kagawang heinous crime na, si Hontiveros mag-imbestiga para sa mga kabataan. Kaya galit na galit po dyan si Senator Robin Padilla. Ang sabi ni Senator Robin Padilla, komite ng pangbata ang gagawa ng pagdinig sa Senado, hindi ang komite ng hustisya. Paano nyo na ituturing pa rin na bata ang kumatay ng 3? Marami at sugatan. Marami ang sugatan at binalot ng takot ang buong bansa. Diyos ko, ginawa ano bang nangyayari sa Pilipinas? Marami pong naulila ha. Pero komite ng pambata, batang isip no hindi virus. Anyway, ako sa akin, ang stand ko rin po dyan ay pabor ako sa gusto ni former President Duterte at ni Senator Robin Padilla. Siguro ang kailangan lang may malinaw na mga provision patungkol po dito para hindi magkakaroon ng butas kagaya ni kay Kiko Pangilinan na nagmistulang criminal protector ang senador na ito dahil sa kanyang juvenile justice law na pinag-aralan ng mga batang kriminal bago po sila gumawa ng krimen. Pagdasal po natin itong Pilipinas at sana tumino itong mga senador kagaya ni Kiko Pangilinan.